Hi guys, good evening. It's 9:36, kakaratiling ko lang sa bahay, galing sa duty. At kung na-notice nyo, wala akong kasama kasi pang night si Charlie, tapos ako pang morning, kaya magkasalungat ang duty namin. Medyo sad kasi first night niya ngayon nag-duty. Pero sobrang nakabawi kasi nag-prepare siya ng napakasarap na kinilaw. Unti lang ang fish kasi try lang namin na magkilaw. Kasi alam naman natin na hindi ganoon ka-fresh ang mga isda dito, diba? Pero sobrang sarap. Sobrang worth it. Sinipon ako kasi may sili pala siya, maanghang. Tsaka ang sarap. Ubus-ubus na naman ang bahaw natin ito, mga guys. Ayoko sana mag-dinner kasi ako lang mag-isa, wala siya. Ay, may prito. May priti daw. Parang may kasama din ako. Tapos may prito. Ito yung prito. Alam mo yung ano, isda na to guys. Ano sasawa nito lang? Hindi ako masyado mahilig sa isdang to, pero masarap siya. Masarap naman pala siya. Sarap. Itong buhay ng OFW. Tamban lang ang sakalam. No, baby. No. Gusto mo? Bigyan kita. Wag daw, Bella, sabi ni Dada. Opo. Ang dami ko po. Ang dami kong pimples. Na. Sarap. Ito gusto ko yung maraming luya. Kinilaw na tamban. Yung iba kinilaw na tanige. Taghirap eh. Kaya tamban na lang. Yung maliliit na tamban. Sa Bisaya, parang lupoy ang tawag. Sarap.
sipon ko. Daming sili. Sarap. Masarap na maanghang. Di ko na tinitingnan ang sila. Hindi ko na tinitingnan, kinakain ko na. Bakit may red chili ka? Hindi naman tayo bumili, di ba? Sarap. Ganito ang buhay ng mga OFW. Ano siya? Hindi araw-araw Pasko. Kumbaga, siguro itetreat lang namin ang mga sarili namin once a month. Or minsan wala pang once. Parang ganun kasi priority namin ang mga bayarin at ang mga needs ng pamilya namin. Ito ha. Yung mga mga gustong mag-abroad, dapat buo ang loob nyo. Kasi ganito ang buhay sa abroad. A reality ng buhay abroad. Lalo na siguro pagka sa bahay ka magtatrabaho. Yung kasambahay ka. Kahit hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Hindi ka makakamili ng pagkain. Pwera na lang kung swertehin kayo sa amo nyo na libre ang pagkain at hinahayaan kayo kung ano ang gusto niyo pagkain. Pero parang 1 or 2 in 10 lang yan, employer na ganun. Kadalasan talaga, lalo na pagka sa Saudi ha. Hindi lahat, pero pagkatapos kumain ng mga amo, yung tira ng mga amo ang kakainin. Kasi hindi ko alam ha, pero yun ang pagkakaalam ko. Marami akong nakakausap na ganun. Yung first na abroad ko sa hospital kasi ako, tapos nung nag-first ako nagtrabaho sa bahay, nag-home care na ako, nag-private nurse ako nun. Umiyak ako kasi sabi ko, dumawag ako sa agency ko kaagad. Pinapakain sa amin yung tira nila ng pagkain. Kasi di ba sa Pilipinas hindi naman tayo kumakain ng tira. In-explain sa akin, sabi ko, ayoko nandito, kuhanin niyo ako. Hindi pwede, ganito. Ibago lang ako nun. Parang, wala pang 1 week, nang tumawag na ako, umiiyak ako kasi, yun nga, tirang pagkain. Hindi ko kaya yun, kainin dati. Tapos, Princess Joy kasi yung agency ko. Tawag ako sa kanila. Yung agency dito na-action na lang kaagad ako. Nakagat ko. Na-action na naman kaagad. Tapos, in-explain ni Kuya Roger sa akin, kahit saan pumunta, ganun talaga. Kasi parang tradisyon nila yun, hindi tinatapon ng pagkain. Tapos, masarap naman yung pagkain. Kasi, pero parang, mas maganda sana kung itong pagkain nila, itong sa atin, parang itinira na, di ba? Hindi eh. Kung ano yung nakalatag doon, pagkatapos silang kumain, tatanggalin yun, at saka yun yung kakainin nyo. Kahit na, noon, private nurse na ako noon ha. Kasama ko yung mga katulong kumain. Wala namang problema, pero nanibago lang ako nung una. Tapos, dapat handa kayo sa ganyan kung mga first timer kayo. Lalo na dito sa Saudi.
Sinipon ako sa anghang. Ang daming sili. Tapos, kung nasa labas ka, nakakabili ka kung halimbawa yung mga nurse, yung mga cleaner. Pero may mga pros and cons yan. Yung mga nurses, kasi malaki naman ang mga sahod nila, di ba? Yung mga cleaner, hindi sa pag-ano kasi marami akong kakilala. Medyo mababa lang ang sahod nila, tapos may placement fee pa sila. Tapos pagkatapos, libre lang sila ng bahay, pero pagkain hindi. Bahay at saka transpo. Ngayon kasi dito sa Saudi, mahal na mga bilihin. Let's say, magsasahod sila ng 1/8, 16 hours na duty. Parang mas gustuhin ko pa daw na kung ako mamimili. Mas gusto ko pa yung maging katulong ako sa bahay. Libre lahat. Though, hindi mo lang nabibili ang mga, ang mga gusto mo. Pero ganun din, di ba, magastos. Dito sa Pilipinas, dito sa Saudi, magsasawa ka sa manok. Kasi puro manok dito. Manok at saka laham. Yung sheep, yung karnero, kung sa atin. Tapos, yung mga, sa mga nagtatrabaho sa bahay ngayon na gustong lumabas. To the point na yung iba, tumatakas kasi gusto ng kalayaan, ng freedom. Mag-isip kayo ng maraming beses kung hindi pa kayo nakalabas kasi hindi ganun kadali dito sa labas. Pag nasa labas ka na, uupa ka ng bahay. Mamimili ka ng pagkain mo. Pag pupunta ka sa work mo, namamasahe ka. At most probably, no work, no pay. Kung legal ka, magbabayad ka ng sponsor mo, magkano ang babayaran mo. Babayaran mo ang ikama mo. Halos wala na ding natira. Kaya kung may mabuti na lang naman kayong employer, hindi lang gusto nyong lumabas dahil sa freedom na inaasam nyo, huwag na kayong lumabas. Pero kung halimbawa bad talaga, lumabas kayo. Kagaya ng hindi nyo na kaya ang trabaho. Hindi nyo na kaya ang trabaho, namamaltrato kayo. Kasi naka-ano din ako pa, about sa pagkain na, nakatira din ako sa palasyo kasi isa kong pasyente, prinsesa. Nanay ng pinakamayamang tao sa buong Middle East, bukod sa Crown Prince, si Prince Walid bin Talal. Ganun din ang sistema sa pagkain sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, tsaka kayo kakain. Hindi. Nung first 6 months ko, kumakain pa ako ng pagkain nila, nasasawa ka din. Kaya dumating din ako sa punto na nagbibili din ako ng pagkain ko at nagluluto eh. Hindi naman ako ganun kagaling magluto. Kaya nauwi sa hunger station. Dumating ako sa point na gumagastos ako sa isang buwan siguro ng 1.5 para lang sa pagkain sa hunger station. Hanggang sa naumay na din, nasawa, tapos ang gastos pa, di unti-unti na akong nagluto. Sinipon talaga ako sa anghang kasi tingnan nyo yung mga CD sa pagkain ko. Red, chili, nakakain ko yan lahat. 4 na lang ang nakuha ko. Sinipon ako sa anghang. Sensya na. Ang dugyot ko, pero hindi mapigilan eh. Yan ang buhay sa abroad. Akala ng pamilya natin sa Pilipinas, mabilis lang ang buhay dito. Mahirap ang buhay sa abroad. Busog na ako. Nakaubos ko ang lahat ng bahaw at ang hinilaw. Pero yung pinirito, hindi ko naubos. Parang torta siya na lupoy
Lupoy parang maliliit na tamban. Sa Bisaya kasi lupoy ang tawag namin dyan. Para siyang gano'n lang, kalang kasing laki ng dilis. Pero ang dilis kasi, di ba, parang maputi siya. Ito siya parang ano, maitim na tamban. Tamban, baby tamban. Ganon. Yun na din yung tinry kinilaw. Kasi nakikilaw talaga yan sa amin, sa parting Mindanao. Nakikilaw talaga siya. Thank you na lang talaga kasi dumating si Charlie. Nakakakain na ako ng masarap kasi may nagluluto na at gumagawa na ng pagkain kasi si Charlie cook talaga siya. Magaling siyang magluto. Kaya nakakakain na ako ngayon ng masarap na pagkain. Nalutong kusina. At ako din, nagto-try na din akong magluto. Hindi madaling maging isang OFW. Kaya yung mga nasa Pilipinas pa, gusto mag-abroad, siguraduhin nyo na buo ang loob nyo na kailangan nyo talagang mag-abroad na walang atrasan pagka nandito ka na kasi manghihinayang ka sa ginastos mo kung uuwi ka na hindi mo natapos ang kontrata mo. Sa mga pamilya sa Pilipinas, ganito ang buhay sa Saudi, sa abroad. Hindi ganun kadaling kumita kasi pagka wala kaming work, wala din kaming sahod. Tapos ang daming binabayaran. Kaya kung may nanghihiram kayo or nanghingi kayo minsan tapos hindi kami nakakabigay kaagad dahil wala talaga. Hindi sa nagdadamot kami dahil wala talaga. Yun. Yan yung realidad ng ano. At saka sabi nga, hindi daw maiintindihan ng mga nasa Pilipinas kung hindi pa nila naranasang mag-abroad. Kasi di ba nga, yung meron sa TikTok na ano, expectation mo na pag nag-upload ka, mayaman ka na. No, hindi. Kasi magtataka ka nga na kung nandun sa Pilipinas, maliit lang yung kita na pagkakasya naman. Pero nung lumaki ang kita, kulang pa din. Parang ganun. Tapos expectation number 2 is gaganda ka. Gaganda ka kapag nasa abroad ka. Depende din yun. Depende. Kasi yung iba, numukulbot ang mga kamay, tapos naglalagas ang mga buhok. Ganun ang nangyayari. Kaya, alaga na lang din sa sarili. Kasi, nasa atin naman yung pag-aalaga sa sarili natin Pero talagang, kung halimbawang babad na babad ka sa trabaho, talagang hindi maiiwasan na malolosyang ka dito. Mas maganda pang sa Pilipinas. Pero kung medyo magaan naman yung trabaho mo, okay lang kasi parang maaalagaan mo ang sarili mo. Maraming nagsabi na na pagka nasa abroad ka, hindi ka daw tumatanda kagad. Pero depende pa rin siguro yun. Hindi ako naniniwala nun kasi depende pa rin yun. Kasi itong mga puti namin, hiram lang yan. Kita niyo yan, maputi. Hiram lang yan. Pagdating sa airport, para kaming may hepa sa kaputian namin. Tapos pagka after 1 week, baluga na ulit. Basta depende na lang sa pag-aalaga natin sa sarili natin. Kaya, thank you for watching.